Paano lumilipad ang mga ibon? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano lumilipad ang mga ibon. Isang kakayahan na mukhang simple kapag pinapanood natin. Pero resulta pala ng kombinasyon ng anatomy, aerodynamics, muscles, feathers, at tamang kontrol ng katawan. Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay at Cupcake. Salamat sa suggestion mo. Class, kapag nakikita nating lumilipad ang isang ibon, parang napakadali lang. Ikinakampay ang pakpak, umaangat, at tuloy-tuloy na sa himpapawid. Pero scientifically, ang paglipad ay resulta ng interaction ng lift, weight, thrust, at drag. Ang weight ay puwersang humihila sa ibon pababa dahil sa gravity. Ang lift naman ay puwersang tumutulong para manatili itong nasa ere. Ang thrust ay forward force na tumutulong sa paggalaw, habang ang drag ay resistance ng hangin na kumukontra sa movement. Para makalipad ng maayos, kailangang ma-manage ng ibon ang apat na forces na ito habang patuloy itong nag-a-adjust sa bawat galaw. Ang pinakamahalagang bahagi para sa flight ay ang pakpak. Ang pakpak ng ibon ay may shape na tumutulong mag-manage ng airflow. Kapag dumadaan ang hangin sa paligid ng pakpak, nagkakaroon ng pressure differences at airflow patterns na tumutulong gumawa ng lift. Hindi lang simpleng pag-flap ang trabaho ng pakpak. Maaari itong baguhin ng ibon ang angle at shape nito. Depende sa kailangan nitong gawin. Kapag kailangan nitong umakyat, bumilis, lumiko o bumagal, binabago nito ang position at o movement ng pakpak. Kaya ang pakpak ay parang highly flexible aerodynamic control surface na sabay na nagbibigay ng lift at tumutulong sa propulsion. Ang lift ay isa sa pinakamahalagang konsepto sa paglipad. Kapag gumagalaw ang pakpak sa hangin, naiimpluwensiyahan nito ang airflow sa paligid nito. Ang shape, angle at movement ng pakpak ay maaaring magresulta sa aerodynamic forces na nagtutulak sa ibon pataas. Sa flapping flight, hindi lang passive ang pakpak. Aktibong gumagalaw ang mga ito upang itulak ang hangin at lumikha ng forces na kailangan para manatiling airborne. Sa bawat wing beat, may complex interaction sa pagitan ng pakpak at hangin. Kaya ang isang ibon ay hindi simpleng lumulutang. Patuloy itong gumagawa ng adjustments para mapanatili ang flight. Ang pagkakampay ng pakpak ang nagbibigay ng malaking contribution sa flight ng maraming ibon. Kapag bumababa ang pakpak, itinutulak nito ang hangin at nakatutulong itong lumikha ng upward at forward forces. Kapag umaakyat naman ang pakpak, nagre-reposition ito para sa susunod na wing beat. Ang bilis at pattern ng wing beats ay nag-iiba depende sa species. Ang maliit na ibon ay maaaring magkaroon ng napakabilis na wing beats, habang ang malalaking ibon ay maaaring gumamit ng mas mabagal ngunit mas powerful na strokes. May mga ibon ding mahusay sa gliding, kaya hindi nila kailangang patuloy na mag-flap para manatili sa ere. Hindi sapat ang malakas na pakpak kung sobrang bigat naman ng katawan. Kaya maraming ibon ang may lightweight body structure na naka-adapt para sa flight. Ang kanilang skeleton ay may mga espesyal na adaptations na nakatutulong sa strength at weight efficiency. Hindi ibig sabihin na lahat ng bones ng ibon ay literal na empty tubes, gaya ng common misconception. Maraming bird bones ay may internal structures na nagbibigay ng strength habang nakatutulong sa weight management.
Ang overall body design ng ibon ay optimized para sa movement sa hangin. Kaya mas efficient itong gamitin ang energy para sa flight. Para maigalaw ang pakpak ng paulit-ulit, kailangan ng ibon ng powerful flight muscles. Dalawa sa pinakamahalagang muscle groups ay ang pectoral muscles at supracoracoideus muscle. Ang pectoral muscles ay malaking kontributor sa downward wing stroke, habang ang supracoracoideus ay tumutulong sa pag-angat ng pakpak. Ang mga muscles na ito ay nakakabit sa isang strong chest structure na tumutulong suportahan ang forces generated habang lumilipad. Kaya kapag nakita ninyong maliit ang isang ibon, huwag agad isipin na mahina ito. Sa proporsyon ng katawan nito, maaaring napakalakas ng flight muscles. Hindi lamang pag-angat ang challenge. Kailangang marunong ding lumiko, bumagal, at lumapag ang ibon. Para lumiko, maaaring baguhin ito ang angle ng wings at tail at mag-adjust ng body position. Kapag gusto nitong bumagal, maaaring baguhin ang wing position para madagdagan ang drag. Sa landing, kailangan nitong bawasan ang forward speed habang kinokontrol ang descent. Makikita rito kung gaano ka-precise ang flight control ng ibon. Kahit maliit na pagbabago sa wing angle o body position ay maaaring magbago sa movement nito. Hindi pare-pareho ang paraan ng paglipad ng lahat ng ibon. May flapping flight kung saan regular na ikinakampay ang wings. May gliding kung saan ginagamit ang airflow at lift habang naka-extend ang wings. May soaring kung saan maaaring gamitin ng ilang ibon ang rising air currents para manatiling mataas ng hindi patuloy na nagpa-flap. Ang mga malalaking ibon tulad ng ilang eagles at vultures ay mahusay sa soaring. Sa kabilang banda, ang hummingbirds ay may kakaibang flight mechanics na nagbibigay daan sa kanila na mag-hover at makontrol ang kanilang posisyon ng napaka-precise. Sa kabuuan, nakakalipad ang mga ibon dahil sa kombinasyon ng aerodynamic wings, powerful flight muscles, lightweight body structure, feathers, at mahusay na kontrol ng katawan. Ang pakpak ay gumagawa at kumukontrol ng aerodynamic forces, habang ang muscles ang nagbibigay ng power para sa wing beats. Ang feathers ay tumutulong sa lift, steering, stability, at airflow control. Ako si Professor Ipaliwanag at tandaan class, ang ibon ay hindi basta kumakampay para lumipad. Ginagamit nito ang science ng hangin para manatili sa himpapawid.